kakaupot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Sa dami ng mga dapat pag-usapan, mga isyu sa ating bansa, sa ating bayan, meron isang aspito, meron isang isyu sa ating bayan na hindi napag-uusapan nila congressman, nila senador, nila vice president, at lalong-lalo na ng ating presidente. Maraming napag-usapan na mga magandang bagay sa nakaraang ikalimang State of the Nation address ng ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos. Pero isa dyan, hindi kasama dyan ang issue na sinasabi ko. Alam niyo ba ang issue na sinasabi ko? Na nakabinbin hanggang ngayon? Lalabas na lang na si Presidente Bongbong Marcos, hindi pa rin naaayos itong ID na ito. And I'm talking about itong national ID natin. Almost 12 years na. 10 years ang buo. Pag natapos si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang termino, eksaktong 12 anyos yan. 12 taon. 12 taon eksakto na hindi na kumpleto, hindi naayos ang problema nitong national ID. Isa itong national ID sa programa na ipinagyabang ng ating bansa dahil ito raw ang ID na magre-resolba sa lahat ng mga isyu sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Na iisang ID na lang ang hawak mo, and that is the national ID. Di mo na kailangan magsumiti ng the usual na 2 valid IDs, 3 valid IDs, tapos issue pa ang perma-perma. Minsan kapag matanda ka na, mag-iiba na ang perma mo kaysa nung bata ka pa. Dahil marami ng factor. Ika'y nanginginig ng kamay mo, hindi ka na sanay sa pagpipirma-perma, kagaya ko, hindi ako sanay sa perma-perma. Minsan nag-iiba ang perma ko dahil sa medyo pagod na rin itong kamay natin sa kakatrabaho. Mga ganon. Kaya sa ganyan, para mas madali raw ang lahat, ito inilunsad itong national ID. Na ang national ID na yan ay walang perma. Hindi ka pipirma doon, walang signature doon sa ID. Pero doon sa iyong pag-apply, walang signature na isinasama. Anong isinasama doon? Mata. Mayroon tayong eye scanner. Doon tayo, 'di ba, yung parang sumisilip ka sa dalawang butas. Eye scanner 'yun. Kaya mas matibay 'yun kaysa sa pirma mo dahil mata mo na talaga in-scan. Bio. Pero ang lahat ng ito na high-tech na ito, hanggang ngayon palpak ito na hindi ina-address ng ating gobyerno. National ID system. Ang laki-laki ng pondo na inilaan dyan ng gobyerno, ngunit nabaliwala, walang kwenta hanggang ngayon dahil hindi ma-deliver ng ating gobyerno ang national ID na yan. Shout out sa mga 1, 2, 3, 4 hanggang 5 taon na naghihintay ng kanilang national ID mula nung mag-apply na hanggang ngayon, imagination pa lang ang nasa isipan nila, wala pang pinanghahawakan na national ID. Ito yan. Ang national ID, dahil doon sa mga ideya na ito daw ay isang one ID system para sa lahat ng Pilipino, nandyan lahat ang mga data, ay gumawa ang gobyerno ng isang batas. Itong batas na Republic Act number 11055 o ang tinatawag na Philippine Identification System o sa maikling tawag PhilSys. Kailan ito naging batas? Na Republic Act number 11055. Naging batas ito at ipinatupad bilang batas noong August 25, 2018. Panahon ito ni former President
Rodrigo Roa Duterte. 2 years later, mula 2018, pagsapit ng 2020, ay nagkaroon na ng nationwide registration. Ang mga tao pumipila sa mga venue, nagpaparegister para ma-issuehan magkaroon ng national ID. Naalala niyo yan? Pupunta kayo sa mga mall, sa kung saan-saan, na mga venue ng Philippine Statistics Authority. At doon kayo ipoproseso para kayo ay mabigyan ng ID. At ang panahon nito, noong 2020, medyo apektado ang pagpapatupad nito. Bakit? Sa 2020 na yan, dyan namamayagpag si COVID-19. Nagkaroon tayo ng pandemic na nagsimula sa 2019 hanggang sa namayagpag ng tuluyan sa 2020, nagtuloy-tuloy hanggang sa 2023. Maraming namatay, maraming na-quarantine, maraming nagkasakit, maraming nag-work from home. Kaya apektado ang implementasyon ng National ID. Naintindihan natin yan. Kasi pandemic nga. Noong 2023 ay awa ng Diyos, bumuti ang kalagayan ng ating bansa. Ang ating concern sa COVID-19 ay dahan-dahang nawala at inianunsyo ito ng World Health Organization o WHO na okay na ang Pilipinas ay pwede nang kumalma at medyo na-address na yung concern sa COVID-19. So nagtuloy-tuloy ito na programa. Tumuloy after dyan sa 2020. Anong mga ahensya ang inatasan para gawin ang project na ito ng National ID? Natural, nakaprinted dyan ang Philippine Statistics Authority o itong PSA. Nakasentro din dyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagpupundo nito at para sa pag-imprinta ng mga ito. BSP na yan Iba ka ng kayamanan ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas. At para sa paghahatid naman ng mga ID sa kung saan-saan mga lugar, ang nakaprinted dyan ay ang Philippine Postal Corporation o tinatawag natin na Post Office. At iwan ko lang kung meron pang ibang agency, hindi ko nalista dito. Ito yung tatlo na mga pangunahing agency ng gobyerno. Unang-una ang PSA. Ano ang mga target na dami na mga national ID system na dapat na-imprinta ng ating gobyerno? Ayon sa programa, dapat noong 2020 ay maka-imprinta ang gobyerno ng 10 million na mga ID cards. Sa 2021 naman, dapat ang gobyerno ay maka-imprinta ng 40 million ID cards. Sa 2022, dapat ang gobyerno ay maka-imprinta ng 42 million ID cards. At sa 2023, dapat ang gobyerno maka-imprinta sa nalalabing 24 million na mga cards para makumpleto ang target para sa mga Pilipino na 116 million na mga ID applicants para sa national ID na yan. Pero anong nangyari? Hanggang ngayon, nakatenga. Meron akong personal na mga kilala na 3 taon na, 4 na taon na, naghihintay, hindi dumarating sa kanila ang kanilang national ID. Ito ang isang bagay na hindi binabalikan ng gobyerno na nananatili na lamang na panaginip, palpak ang programa na ito ng ating gobyerno. Hindi binabalikan, hindi tinitingnan, hindi rin niresolba. Maraming mga issue ito, including sa quality ng ID na yan, na sinasabing high-tech, pero sa tingin ko, paltek. Paltek ang ID na ito. Bakit? Tingnan mo yung mga ID ngayon, ng mga naunang nation, mga bakbak na. Wala na yung mga mukha, nagtatanggalan ang mga litra. Diyan sa ID na yan na plastic. Bakit ganon?
pagkalaki-laki ng pondo na ginamit dyan ng gobyerno para sana high-tech ang ID na yan, hindi mababakbak, hindi maaagnas. Pero ito ngayon, dahan-dahan ng naagnas. Kanina lang, may kausap ako. Ipinakita niya yung ID niya sa akin. Wala na yung kanyang mukha, nabakbak na. Ha? Nabakbak na yung kanyang mukha. Ibig sabihin yan, low quality. Itong ginamit na imprinta, plastic, o ano pa, dyan sa national ID na yan. Ano ba, malakas bang negosyo dyan? Mas malaki ang kita kaysa sa serbisyo na tama? Ha? Sino-sino bang mga kontraktor dyan? Sino-sino bang mga kumita dyan? Bakit ganito ang quality natin? Bakit hindi ito hinahabol ng ating gobyerno? Hanggang ngayon nakatingga ang programa na yan.